Maganda, mahinhin at isa siniki sa mga bunso sa Survivor. Subalit nagkaroon ng reputasyon sa mga katribo niya bilang matamlayin. Pero sa kabila nito, tulad ng iba, determinado ring manalo si Nikki. Unfair in a way na hindi ko ma-defend yung self ko. Pero siguro choice din nila yun eh. Majority pa rin, diba? So, okay lang. At least, for the tribe din naman yun. Pero isang magandang sorpresa ang naghintay sa kanya sa pag-alis niya sa isla. Pumirma na siya ng management contract sa GMA Artist Center kung saan naging isang ganap na kapusong artista na siya. Handang-handa ka na pa? Well, nandito na rin naman ako. So, diba, if may mga opportunities at bibigyan ako ng chance, go ako. Kasama niyang pumirma ang natanggal din sa contest na sina Dev at Shev. Ready na raw ang dalawa. May special request pa kung sino ang gusto nilang maging leading man kung sakaling mabibigyan ng pelikula. Lahat talaga pinapangarap si Richard Gutierrez. Ako naman si Robin Padilla kasi idol ko talaga siya kasi bad boy siya. Tsaka parang marami siyang alam sa buhay, marami siyang pagsubok. So I think gusto ko siya talaga. Siyempre kasama ring pumirma si Patani. Napapanood na natin siya araw-araw sa unang hirit at Itbulaga. Hindi raw siya naapektuhan sa mga intriga sa pagpasok niya sa showbiz. Hindi po ako apektado sa kahit na anong lumalabas dahil alam ko pong hindi yung totoo. Doon ako dapat apektado kung alam kong totoo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Well said, Patani. I'll be back with more chika. Don't go away. Sungsunod! 88 taong gulang na waitress sa Amerika, paborito raw ng mga customer. Lola! Pagsuporta ni Congressman Jose de Venecia sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Arroyo, minaliit ni House Speaker Prospero Nograles. Gretchen Barreto at Nadia Montenegro nag-isnaban nga ba raw sa karawan ni Annabel Rama? Mapapalanood natin at malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Panuorin niyo po itong balitang ito mula sa New York sa Amerika. Bida sa isang restaurant doon ang isang waitress o servidora. Narito po at makikita nyo si Lola Rosie. Alam nyo, edad niya, 80 taong gulang na po yan si Lola Rosie. Tingnan nyo naman, 5 oras ang kanyang trabaho tuwing araw ng Martes at Huwebes lamang sa Wicked Wolf Restaurant. Bagamat hindi siya kasing liksi ng mga mas batang waitress, paborito raw siya ng mga customer. Palabilo raw kasi si Lola Rosie. Meron siyang 3 anak at 5 apo at gusto raw ni Lola Rosie ang kanyang trabaho, kaya hindi siya nahihirapan. Pinakakasuhan po ni PNP Director General Jesus Versosa, si retired Police Director Eliseo de la Paz at 3 iba pa. Kaugnay po ito ng illegal daw na pagkakalabas ng halos 7 milyong piso mula sa pondo ng PNP na dala ni De la Paz sa biyahe niya at ibang mga general patungong Russia. Nakatutok si Chino Gastón. There is reasonable basis to file criminal as well as administrative charges against concerned police officers, particularly those involved in the funding. Matapos ang mahigit 1 linggong investigasyon at halos kalahating araw na pananabon sa Senado, iniutos na ni PNP Chief Director General Jesus Versosa na kasuhan ng criminal at administrative case ang 4 na opisyal ng PNP na may kinalaman sa 6.9 milyong pesos na kinash advance daw ni retired Police Director Eliseo de la Paz at dinala sa Interpol Conference sa Russia. Kasama sa mga kakasuhan si De La Paz na mista ni Versosa sa PMA Class 1976, Budget Chief Senior Superintendent Tomas Rentoy, PNP Finance Director Chief Superintendent Orlando Pestaño at ang Intelligence Disbursement Officer na si Superintendent Samuel Rodriguez. Mga kasong malversation of public funds, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, maliwanag, yung 2.1, yun yung travel funds na supposed to be approved. Yung 6.93, yun ang yung walang unauthorized yun. Unauthorized disbursement yun. The signatory are Rentoy and De La Paz. Bukod sa kasong ito, haharap rin si De La Paz sa kasong paglabag sa New Central Bank Act dahil sa hindi pagdeklara ng 105,000 euros sa Russian Customs. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag ang mga nabanggit na opisyal pero wala raw sila sa kani-kanilang opisina. Pinasasauli rin ni Versosa ang travel allowance ng 7 active PNP officials na sumama sa biyahe. Inatasan din ito ang Directorate for Intelligence na alamin kung bakit hanggang ngayon di pa na ibabalik ng mga Russian officials ang perang nakumpiska kay De La Paz.
Kabilang raw sa pagbabago sa loob ng PNP ang pagrerepaso sa mga lituntunin patungkol sa cash advances maging sa ibang transaksyong pinansyal, partikular sa Finance Department at Controllership Divisions. Sa draft committee report ng Committee on Foreign Affairs ni Senator Miriam Santiago, nirekomenda nito ang pagsampa ng criminal case laban sa PNP delegation sa Russia. Dapat din daw isama sa kaso sina DILG Secretary Ronaldo Puno at PNP Chief Jesus Versosa. Matatandang pinapaaresto si De La Paz ng Senado pero hindi ma-issue ang warrant of arrest hanggang walang pirma ni Senate President Manny Villar. Sa isang liham, hinimok na ni Senator Santiago si Villar na pirmahan na ang arrest warrant para malagay sa kustodiya ng Senado ang kontrobersyal na Police General. Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, hanggang ngayon, nasa Russia pa raw yung 105,000 euro o halos 7 milyong piso na bit-bit noon ni dating Direktor Eliseo De La Paz. Ayon sa abogado ni De La Paz na si Atty. Noel Malaya, hindi raw nagalaw o nabawasan ang pera. Inaasahan daw na maililipat na ito sa Pilipinas ngayong linggong ito. Noong isang linggo, itinampok namin ang kwento ng mga mag-aaral na grade 1 na ubos na ang mga gamit pang eskwela. Yan po ang nagbigay daan sa pagkakaroon ng unang hakbang sa kinabukasan replenishment project. At buena mano po sa proyektong yan ng GMA Kapuso Foundation ang mga piling estudyanteng grade 1 mula sa Cagayan. Sa Cagayan namin nakilala ang mga grade 1 na agta. Mahiyain ang tulad nila, lalo na sa mga hindi nila kalahi. Pero sa tulong ng edukasyon, nabubuksan ang kanilang kamalayan na makipabuhay sa ibang bata. Ilan lamang sila sa mga katutubong nahikayat pumasok ngayong taon dahil sa proyektong unang hakbang sa kinabukasan. Sa paaralan namin nakilala si Aling Aurelia, natutok sa pag-aaral ng mga anak. Agyaman kami apo GMA. Iti tulong nyo kada kami nga marigrigat. Maliban sa mga grade 1, sinadya rin namin ang komunidad ng mga agta para maghatid ng maagang pamasko. Maagang pamasko rin ang turing ng mga libo-libong grade 1 sa handog nating pamalit sa mga ubos ng gamit pang eskwela. None among our pupils will be giving reasons not to go to school anymore because they were given these supplies. Simpleng pakonsuelo sa kanilang matyagang pagpasok araw-araw sa kabila ng kakapusan sa buhay. Mahigit 2,400 grade 1 na mga pupil ang nabigyan ng GMA Kapuso Foundation ng pamalit sa gamit pang eskwela sa Cagayan. Tamang-tama po yan sa pagbubukas ng klase sa second semester. Maraming salamat po sa mga naging katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa proyektong yan sa Cagayan. Samantala, maliban po sa mga donasyon ninyo sa Metrobank at UCPB accounts ng GMA Kapuso Foundation, maaari na rin kayong mag-donate mula sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang inyong mga credit card. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on kayo sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Yang aso na yan, hindi iniwan ng mga kuting sa gitna ng isang sunog. 7 magkakamag-anak patay ng mahulog ang sinasakyan nilang jeep sa isang bangin sa Tagaytay. Nadia Montenegro at Gretchen Barreto hindi raw nagpansinan sa party ni Annabel Rama. Malalaman natin ang talagang nangyari sa pagpapatuloy ng 24. Sa punto pong ito, balikan po natin yung balita namin kanina tungkol po sa aksidenteng naganap sa lungsod ng Tagaytay. Aksidente, trahedya po eh. Hindi po bababa sa 7 tao na ang patay ng mahulog sa bangin ng isang pampaserong jeep. Nakatutok po doon ngayon live si Nelson Canlas. Nasa Santa Rosa, Laguna po si Nelson. Nelson, ano nangyari doon sa Tagaytay? Mike, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescue team sa mga maaaring nakaligtas sa isang aksidente sa Tagaytay City. Bandang 1:30 ng hapon, isang pampasaherong jeep na may luna ng mahigit 20 kataong patungong Talisay, Batangas ang nahulog sa Barangay Sungay West,